Me Tangere, Touch Me Not. Mula sa libro ni Jose Rizal. Tagalog Audiobook. Mula Kabanata 21 hanggang Kabanata 25. Full version. Kabanata 21. Kasaysayan ng isang ina. Lumakad sa liko-likong mga daan di man lang ipahinga ang patang katawan kahit isang sandali man lamang. Alaehos, mabilis na tinalunton ni Sisa ang daan patungo sa dampa nila. Tuliro ang isip niya. Para bang wala ng pag-asa pang makaaalma sa napakalaking problema. Gusto ni Sisang iligtas ang mga anak. Pero paano? Gimbal ang katauhang nagpatuloy sa pagtakbo ang kaawa-awang ina. Dinampot na kaya nila si Basilio? Saan kaya naroroon si Crispin ngayon? Natanawan ni Sisa ang dalawang sombrero militar ng mga kawal sa kanyang halaman. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Alam niya na walang patawad ang mga militar, mayaman ka man o maralita. Paano na ang mga anak niya na akusado bilang mga magnanakaw? Alam niyang walang luhang nakikita at walang awang nadarama ang mga sundalong iyon. Unti-unting tumingala si Sisa sa kalangitan. Nakita niya roon ang mapuputing alapaap na nakapalamuti sa bughaw na kaitaasan. Pinigil niya ang pangangatal ng katawan. Nakita ni Sisang papalabas ang dalawang kawal sa kanyang dampa. Wala silang bihag na dala kundi ang matabang inahing inaalagaan niya. Napabuntong hiininga si Sisa. Napakabait nila, bulong nito sa sarili. Naniniwala si Sisang higit niyang gugustuhing sunugin nila ang dampa kaysa bihagin ang sinuman kina Basilio at Crispin. Binalewala ni Sisa ang naririnig na pagputak ng kanyang inahin. Gusto sana niyang tumakbo nang makita ang dalawang kawal pero pinigil niya ang sarili. Parang hayop na tinawag ng mga kawal si Sisa. Namumutla ang mukha at namimilog ang mga matang napalingon sa mga kawal ang nanginginig na ina. Sabihin mo sa amin ang totoo. Kung hindi, baka iaitali ka namin sa puno at paulanan ng bala. Napatingin si Sisa sa malaking puno. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw. Gulat na tanong sa sarili ni Sisa. Nasaan ang perang dinala sa'yo kagabi? Pera, huwag ka nang magsinungaling. Baka lalong makasama sa'yo. Narito kami para arestuhin ang mga anak mo. Nakatakas ang malaki. Saan mo itinatago ang maliit? Lumakad si Sisa subalit sa kasawiang palad, napatid siya ng ilang nakausling bato at napasubsob sa maalikabok na daan. Marami ng tao sa karsada. Nakatingin silang lahat kay Sisa. Nagmamasid, nagbubulungan, nagchichismisan. Alam niyang siya ang tinutukoy ng mga pasaring na iyon. Alam din niyang lahat ng paningin ay nakatuon sa kanya. Kahit na nakayuko, parang nakikinikinita niyang siya at bukod tanging siya lamang ang tinatanaw-tanaw ng lahat. Saan ninyo nahuli? Nakuha ba ninyo ang pera? Pasigaw na tanong yon ng isang babaeng nakakolerete. Mahihinuhang isa ito sa mga kerida ng mga kawal sa kwartel. Parang sinampal si Sisa. Itinaas niya ang paningin at sinikmura ang kahihiyang iyon. Nakita niya ang maraming taong nakatingin sa kanya, parang kakainin siya. Patakbong lumakad si Sisa. Mabato man ang daan ay hindi man lamang makaramdam ang mga pagal na paa ng isang ina. Hoy, dito, sigaw yun ng kawal. Patakbong sumunod si Sisa na parang susi ang robot. Sa kahihiyang sinapit, pawang pagkukubli sa sarili ang inisip ng kaawa-awang ina. Pagkakita sa isang pinto, pinilit niyang pumasok dito upang takasan ang lahat ng kahihiyang sinapit, subalit ginimbal siya ng isang malakas na tinig. Hinanap niya kung saan ito nanggaling. Naramdaman na lamang niyang parang hayop siyang itinulak sa loob ng himpilan ng militar. Natumba siya, nahilo. Pagkamulat ay pamuling naalala ng ina ang kasing hayo ang sinapit ng mga anak. Walang katinag-tinag si Sisa sa pagkakaupo sa sulok ng himpilang iyon na kinaroroonan ng mga kawal at ng kanilang mga kerida. Nakapaligid din ang ilang baboy at manok. Ilan sa mga sundalo ang nagsusulsi ng kanilang uniforme. May keridang pakanta-kanta habang naglalaban ng mababaho ng damit ng kanyang sinasambang kawal. Mukhang nakawala ang mga inakay kaya inahin lamang ang nahuli ninyo, sarkastikong bati iyon ng isa pang kerida. Hindi kumibo ang dalawang sundalo. Nasaan ang sarhento? Nasabi na ba sa Alperez ang pagkakadakip sa babaeng ito? Awang kibit ng balikat ang sagot ng dalawang gwardya sibil. Balewala sa lahat kung ano ang dapat gawin sa kapapasok na si Sisa. 2 oras din itong nakulong sa piitan. Nasa sulok lamang ito na parang nagtatago pa rin kung kanino. Tinatakpan nito ng mga palad ang mukha na para bang hiyang-hiya.
Gawa-gawa lang yan ng kura. Kung gusto niyang makitang muli ang nawala ay hingin niya ito kay San Antonio o magharap kaya siya nagsumbong sa nunsiyo. Hindi tumitinag sa sulok si Sisa. Hindi pa ito gagalaw kung hindi pinatayo at pinagtulakang papalabas ng kwarter. Nakita na lamang ni Sisa ang sarili sa karsada. Tinalunton niya kaagad ang daan patungo sa kanila. Pagod ang katawan at maalikabok ang mga paa, narating din niya sa wakas ang munting dampa. Tahimik iyong pumasok sa pintuang kawayan at iginala ang paningin. Dali-dali itong nagtatakbo sa bahay ni Tandang Tasyo. Kumatok siya ng kumatok pero wala ang matanda doon. Balisang-balisang bumalik siya sa kanyang dampa. Basilio. Crispin, sigaw ng paghahanap iyon ni Sisa na sinasagot ng lagaslas ng batis at lagitik ng kawayan. Tinawag na muli ni Sisa ang mga anak. Lumabas siya sa dampa. Umakyat siya, sa gulod. Nagpalingalinga ito sa bangin. Tinungo niya ang tabing ilog. Inaninaw niya ang tubig na manglo siya at lumuha. Maya-maya ay namilog ang kanyang mga mata. Mamayang kumislap sa saya at mamayang maghinagpis sa lungkot ang mga matang iyon ng isang inang hindi na nakauunawa kung bakit kailangang tuluyan siyang mapag-isa. Patakbong umakyat sa kanyang dampa si Sisa. Sumalampak ito sa banig na higaan nilang mag-ina. Nang itaas niya ang mukha ay may kung anong bagay na napansin siya. Nakalawit sa isang nakausling kawayan sa dingding ang maliit na piraso ng kamiseta ni Basilio. Madaling tumayo si Sisa. Hinablat niya ito. Inaninaw ang pirasong tela sa liwanag ng araw. May bahid ng dugo iyon pero parang hindi pansin ni Sisa. Bumaba siya. Pinakasipat-sipat ang dugo ang tela sa sikat ng araw. Itataas niya ito at ibababa. Mamimilog na muli ang mga mata niya. Para bang nadidiliman pa siya kahit kanyang tinititigan ang nakasisilaw na silahis ng araw. Nagpapalakad-lakad si Sisa, umuungol, sumisigaw, humahagulgol. Lahat ng makakita sa kanya ay pinananayuan ng mga balahibo. Nangangamba ang lahat, higit pa ito sa kanilang karanasan kapag dumarating ang unos at nakakarinig sila sa kawalan ng mga hinaing na di mo malaman kung saan nanggagaling. Nagpatuloy sa pag-ungol, sa pagsigaw at sa paghagulgol ang kahabag-habag na ina. Inabot ito ng gabi sa ganoong kalagayan. Naawa siguro si Bathala sa kasiphayu-ang sinapit na iyon ni Sisa kaya nga pinababa nito ang isang anghel na nagwasiwa sa puting pakpak upang makalimutan ng nagdurusa ang lungkot, hinagpis at pagdaramdam na gamambala sa kanyang katinoan. Kinaumagahan, masaya na si Sisa at ang mga paru-paro ay hinahabol-habol niya habang patalon-talon sa pagkanta. Kabanata 22. Mga liwanag at dilim. 3 araw ang nakaraan, 3 araw at gabing iniukol ng bayan ng San Diego sa paghahanda sa kapistahan. Umaatikabong tsismis at komentaryo ang umali-aligid sa mga tao. May pumupuna sa alkalde at bumabatikos sa bise-alkalde. May maririnig ka ring pula sa mga nakababatang liberal at sa bawat dumalo sa pulong sa bulwagang bayan. Pero higit sa lahat, pinag-uusapan ng madla si Maria Clara na nabalitang kasama ni Tia Isabel. Gustong-gusto ng mga tao si Maria Clara sa angking kagandahan nito. Napabuntot din sa usapan si Padre Salvi. Hindi nalingid sa obserbasyon ng mga kinukumpisal ng kura ang mga ikan-ikilos nito. Lagi siyang parang nawawala sa sarili kapag nagmimisa, pasimula ng isang palasuri. Hindi na siya gaanong nakikipag-usap sa amin. Napapansin din daw ng Cosinero sa kumbento na nangangayayat at mukhang nagiging malulungkutin ito. Sa mga usap-usapan, pinakamalala sa mga bulong-bulungan ang napagkikitang ilaw na nagliliwanag kung gabi sa kumbento kapag dumadalaw sa bahay ni na Maria Clara si Padre Salvi. Mapapasantisima ang mga santa-santitang napaparaan. Hihinto sila at lalo pang ididikit ang mga tenga sa 1,000 kasismisan. Lalong nangati ang mga dila ng lahat nang dumating mula sa Kapitolyo ng lalawigan si Crisostomo Ibarra. Maraming nag-akala na inaresto siya ng mga militar sa nangyari noong gabi ng Todos los Santos sa may libingan. Biglang naglahong parang bula ang mga usap-usapan ng pumarada sa harapan ng bahay ni na Maria Clara ang karwaheng sinasakyan ni Crisostomo. Bumaba ang binata at nang makitang pumasok din sa tarangkahan ng bahay si Padre Salvi, nagbigay galang ito sa kura. Malugod na hinarap ni Maria Clara ang binata. Lalong naging kaygay-gayang pagmasdan ang paligid ng kabahayan. Marami dong puno ng suha at ilang-ilang na nagsasabog ng kabanguhan. Mula sa bintanang pinanunungawan ng magsing irog,
Natatatanaw nila ang lawa at naabot na ang mga bulaklak na nagkumpul-kumpol sa mga balag habang dumadampi ang hanging amihan sa mga daong kawayan. Madamdamin ang pag-uusap ng magkasintahan. Kasensariwa ng pinabanguhang hardin, kasing lamang ng pinabulong na hangin. Ihahanda kong lahat ang kailangan ngayong gabi. Asahan mong matutupad ang gusto mo bukas bago magbukang liwayway. Kailangan sigurong sulatan ko ang aking mga kaibigan upang magsidalo. Pakasikapin mo sanang huwag nating makasama ang kura. Bakit naman? Nakakatakot ang malalalim at malulungkot niyang mga mata. Nakatitig palagi sa akin. Nagtatanong. Nagbabantay. At kapag kinausap na niya ako, kakaiba ang tono ng boses niya. Kung ano-anong hindi ko maintindihang bagay ang inuusisa niya sa akin. Hindi ko raw ba napapanaginipan ang mga sulat ng aking ina? Hindi kaya siya nasisiraan na ng bait? Sabi ni Andeng at ni Sinang, hindi na raw ito kumakain at naliligo at laging nagkukubli raw ito sa dilim. Sana, huwag na huwag mo siyang hahayaang makasama. Hindi maaaring hindi natin siya imbitahin. Panauhin mo siya at napakadisente naman niyang makipagkapwa-tao sa akin. Hayaan mo, upang hindi natin siya makasama sa paglalayag, titiyakin kong sa isa pang bangka siya sasakay. Napahinto sa pag-uusap ang magkasintahan nang marinig nila ang papalapit na mga yabag. Si Padre Salvi iyon na bumungad sa kanila na may pilit ng ngiti sa mga labi. Napakalamig ng simoy ng hangin. Baka sipunin kayo, paalala yun ng kura na habang nagsasalita sa nanginginig na tinig ay umiiwas namang tumingin sa magkasintahan. Hindi naman po. Mukha nga pong napakaganda ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Ang mga buwan pong ito ay kapwa taglagas at tagsibol sa bansang ito. Ilang dahon ang nalalagas subalit panahon din ito ng pamumukadkad ng mga bulaklak. Napabuntong hininga si Padre Salvi. Bukod po riyan, nakatutuwa pong isipin na wala ritong nyebereng nagpapakaligkig sa lahat. Sa buwan ng Pebrero, namumulaklak po ang mga namumungang puno. At pagdating ng Marso, maaari na namang pitasin ang mga hinog na prutas nito. Kapag tag-init na, marami naman kaming mapagkakaabalahan pa. Napangiti si Padre Salvi. Mula sa klima, nauwi ang usapan sa bayan na nagtapos sa kapistahan. Sa paghaharap at pag-uusap na iyon, nakakita ng butas si Maria Clara upang iwan sa sala ang dalawa. Bilang pagsasaya sa kapistahan, iniimbitahan ko po kayong sumama sa amin bukas sa isang salo-salo na ihahanda naming magkakaibigan. Saan naman ninyo ito gagawin? Tanong ni Padre. Gusto po ng mga dalaga sa batisang malapit sa puno ng baliti. Doon po ito makikita sa may gubat. Kailangan pong gumising tayo ng maaga upang di abutan ng init ng araw. Nag-isip ng malalim ang kura at sumagot, upang patunayan sa inyong wala akong sama ng loob. Tinatanggap ko ang imbitasyon ninyo. Pero susunod na lang siguro ako. May mga obligasyon pa akong dapat isaalang-alang. Papalubog na ang araw kaya nagpaalam na si Ibarra upang paghandaan ang maraming bagay na kailangan sa Idaraos na salo-salo. Maya-maya pa ay kumagit na ang dilim. Naglalakad noon si Ibarra nang maramdaman niyang may susunod-sunod sa kanyang mga yabag. Isang lalaki ang nagmagandang gabi at lumapit. Sino po sila? Hindi ninyo ko kilala. 2 araw ko na po kayong hinihintay. Hinihintay. Bakit po? Nawala po ang mga anak ko. Ang asawa ko po ay nawalan na ng bait. Marami pong nagsasabing talagang dapat kong malasap ang lahat ng kalungkutan sa buhay. Napakasama ko raw po. Walang sino mang makikiramay sa sinapit kong ito sa buhay. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Kaawaan po sana ninyo ang asawa at mga anak ko. Nagmamadali po ako pero maaari pong sumama kayo sa akin at isalaysay kung paano ninyo sinapit ang lahat ng inyong kasawian sa buhay. Nagpasalamat ang lalaki. Kapwa sila naglaho sa mga kalyeng naiilawan ng aandap-andap na liwanag. Kabanata 23. Ang pangingisda. Nagkikislapan ang mga bituin sa langit at nahihimbing ang mga ibon sa mga puno nang maglabasan sa mga kalye ng bayan ang mga dalaga at inang hawak-hawak ang nagliliwanag na mga sulo. 5 naggagandahang dalaga ang nangunguna sa pulutong na ito na magsisipag-piknik sa gubat. May nakakapit sa bisig, may nakakapit sa bewang. Nasusundan sila ng mga ina at may edad na mga manang. Mapapansin din kasama ang mga katulong na siyang may sunong sa malalaking basket na kinalalagyan ng mga pagkain, plato, kutsara at tinidor. Masasaya ang mga dalaga na pawang mga adang namamasyal sa kadiliman ng gabi.
Ang mga nasabing dillag ay walang iba kundi si Maria Clara ang apat na matatalik na kaibigang kinabibilangan ng masayahing si Sinang, ng matahim na si Victoria, ng magandang si Iddaay at ng mayanhing si Neneng. Nagkwekwentuhan sila, may nangungurot, may bumubulong, may bumubungis-ngis na nauuwi sa malakas na tawang nagpapasakit sa tiyan ng magkakaibigan. Tulog pa ang mga tao. Baka magising sila. Hindi kami ganyan noong kabataan. Hindi kasi kayo maagang nagigising na tulad namin at sapagkat matatanda ay hindi rin matutulugin. Reaksyon iyon ng salbaheng si Sinang. Titigil sila sandali sa usapan. Pero hindi magtatagal ay magsisimula na naman ang bulungan na mauuwi sa kwentuhan at mapupunta sa kuruutan at magtatapos sa tawanan. Ipadama mong nasaktan ka. Huwag mong kausapin. Payo iyon ni Sinang kay Maria Clara. Kailangang awayin mo siya para hindi kanya balewalain. Huwag namang dinumero at eksaktong-eksakto siya sa kilos. Huwag kamo siyang maghahari-harian. Kailangang sumunod ang lalaki sa anumang maibigan ng babae bago makasal. Pagkatapos niyang humarap sa altar, gagawin niya tiyak ang anumang maibigan, paalala ni Sinang sa kaibigan. At ano naman ang alam mo sa mga bagay na yan, sabat ni Victoria. Tumahimik kayo, dumarating sila. Nagdaratingan nga ang mga binata sa saliw ng tinutugtog na gitara. Parang mga pulubing tumutugtog, bungis-ngis ni Sinang. Hindi nakakibo ang mga dalaga nang makaharap na ang mga binata. Nagpakahinhin-hinhin sila na para bang hindi man lamang marunong tumawa. Yumukod pa man din ang mga binata at ngumiti muna bago nagsipagsalita. Sa isang tanong ng bawat binata ay kalahati lamang ang ibinibigay na sagot ng bawat dalaga. Kalmado kaya ang lawa? Maganda kaya ang klima? Bantulat na tanong ng mga ina. Huwag po kayong mag-alala. Mahusay naman lalangoy po ang inyong lingkod, mayabang na sagot ni Albino, isang payat pero matangkad namang binata. Kailangan muna siguro tayong makinig ng misa, buntong hininga ni Tia Isabel. Hindi pa huhuli, sagot ng isa pang binata. Nagseminarista po si Albino kaya pwedeng-pwede pong magmisa sa ating paglalayag. Yumukod namang parang santo si Albino. Bagamat nasa sa kanya pa rin ang mga galaw ng isang ginoong may mataas na dignidad, nakihalo rin sa pagbibiruan at pagsasaya si Crisostomo Ibarra. Tuwang-tuwa ang mga kababaihan nang marating ang tabing dagat. Naruroon ang dalawang pinagkabit na bangka na totoo namang pagkaganda-gandang nadedekorasyonan ng mga sariwang bulaklak at iba't ibang kulay na ginupit na tela. May maliliit ding parol na nangakasabit. May mga sariwang prutas ding nakapalamuti tulad ng pinya, kasoy, saging, bayabas at lansones. Nagdala rin si Ibarra ng mga unan na maaaring gawing upuan ng mga kababaihan. Sa unang bangka naroroon ang isang alpa, mga gitara, mga akordyor, at isang trumpet ang yari sa sungay ng kalabaw. Sa kabilang bangka naman naroroon ang kalang may gatong kung saan pinakukuluan ang tsaa, kape at salabat para sa almusal. Dito ang mga babae at doon ang mga lalaki, utos iyon ng nakatatandang mga manang. Huwag kayong maggagalaw at baka tayo lumubog. Magdasal muna tayo, pauna ni Tia Isabel habang nag-aantanda ng Santa Cruz. Taayo lang ba sa bangkang ito, pagalit na pagmamaktol ni Sinang habang sumusulyap sa mga kabinataan. Taayo nga lang ba? Aroy. Ang aroy ay reaksyon ng pumangalawang dalaga sa kurot ng ina. Unti-unting umusad ang dalawang magkaagapay na bangka. Masasalamin sa malinaw na tubig ang malamlam na liwanag ng mga parol. Unti-unti na ring sumisilip ang liwanag ng araw sa silangan. Malulungkot ang kalalakihan sa pagkakalayo nila sa kababaihan. Tingnan mong mabuti, si Albino iyon na lalong inilalakas ang boses habang kinakausap ang isa pang kaibigan. Ingatan mo ang pagkakatapak sa pasak. At bakit? Baka matanggal ang pasak at pumasok ang tubig sa butas. Naku at lulubog yata tayo, sigawan ng kababaihan. Huwag kayong matakot, sabi ng seminarista. Hindi tayo lulubog. 5 maliliit lang naman ang butas ng bangkang iyan. 5. Jesus, Maria, Joseph. Gusto mo bang malunod tayong lahat? Takot na sigaw ng mga kababaihan. Diyos ko, Santa Maria. Pinapasok na yata ang tubig. Pahagulgol na sigaw ng isang matandang babae na nakatitiyak na nababasa siya ng pumapasok na tubig sa butas. May kaunting kaguluhan. Ilan sa mga kababaihan ay nagyakap sa takot. May gustong tumalon sa lawa.
Idiin nyo ang mga paa sa mga butas, sigaw uli ni Albino habang itinuturo kung nasaan ang butas sa kinalalagyan ng mga kababaihan. Saan? Dito. Ituro ninyo sa amin, pagmamakaawa ng mga kababaihan. 5 binata ang nagsikap na lumipat sa bangka ng mga kababaihan. Pinagtiyap naman ng pagkakataong napatabi si Ibarra kay Maria Clara, si Albino kay Victoria, at ang 3 pang kabinataan sa mga dalagang nililigawan. Naging panatag ang kalooban ng mga ina habang namimilog naman ang mga mata ng mga binatang napatabi sa mga dalaga. Sapagkat kalmadong-kalmado ang tubig, napagkaisahan ng lahat na mag-almusal muna. Pinatay ng kalalakihan ang mga nasisindihang parol sapagkat buong ningning nang sumisikat ang araw. Wala nang sasarap pa sa salabat, bago magmisa, sabi ni Kapitana Tika na ina ni Sinang. Ulaman mo ng puto ang salabat, Albino, at mararamdaman mong lalong masarap magdasal. Heto na nga po at umiinom na. Gusto ko na nga pong mangumpisal. Huwag mong ituloy, si Sinang iyon, kape ang inumin mo. Tiyak kong magiging masaya ka. Hayaan mo, ngayon din. Mukha nga yatang nalulungkot ako. Huwag na huwag iyan ang inumin mo, payo ni Tia Isabel. Tsaa at biskwit ang pinakamabisa. Nakakakalma ng isip ang tsaa. Sige na nga, tsaa at biskwit, sabi ng mapagbigay na seminarista. Pero sa totoo lang, alinman sa inuming sinasabi ninyo ay hindi makapaghahatid kaninuman sa kalangitan. Pwede ka rin bang uminom ng iba pa? Tanong ni Victoria. Ng tsokolate, pwedeng-pwede basta kabuntot nito ang tanghalian. Napakaganda ng umaga, masasalamin mo na sa tubig ang napakarikit na paligid. Buhay na buhay, makulay na makulay, masasalamin mo rin sa lahat ang kasiyahan. Nilalanghap-langhap ng bawat isa ang sariwang hangin. Pati na mga ina na lagi nang nangangaral ay nangagsisitawa na at nakikipagbiruan pa sa isa't isa. Tanging ang bangkero lamang ang tahimik at tila walang panahon sa gayong kasiyahan. Bata-bata pa ito, may matipunong pangangatawan, nakakatawag pansing mukha, malulungkot subalit mabibilog na mga mata at namungusap na mga labi. Mahaba ang kanyang buhok, gusot na nakalugay sa bilugan niyang leeg. Kapansin-pansing parang patpat na nilalaro lamang ng malalaman niyang bisig ang malapad at mahabang sagwan upang mapaandar ang 2 bangka. May ilang ulit ding nahuli ni Maria Clara ang pasulyap-sulyap ang bangkero sa kanya. Babawiin kaagad nito ang tingin at tatano sa malayong lugar, sa mga bundok, sa pampang. May kumurot na pagkahabag sa dalaga nang mas alamin nito ang lungkot sa mga sulyap ng bangkero. Kaya inalok niya ito ng mga dalang galyetas. Surpresang napatingin ang binata sa nag-alok. Kumuha ng isang galyetas at nagpasalamat sa isang tinig na parang bulong sa paligid. Matapos mag-almusal, nagpatuloy sila sa pamamangka. Patungo sila sa 2 baklad na parehong pag-aari ni Kapitan Tiago. Sa di kalayuan, may mga tagak na panay ang tuka sa mga kawayan. May mga puting ibon din kung tawagin ay kalaway na liparan ng liparan. Sinundan ng tingin ni Maria Clara ang mga tagak na nang mapalapit sa 2 bangka ay sabay-sabay na nagliparan patungo sa kabundukan. Gumagawa ba ng mga pugad sa bundok ang mga tagak na iyon, usisa ni Maria Clara hindi upang malaman ang sagot kundi upang marinig magsalita ang bangkero. Maaari po, binibini, sagot ng bangkero, pero wala pa pong nakakitang sino man sa kanilang mga pugad. Bakit, wala ba silang mga pugad? Mayroon naman po siguro. Kung wala, lubos po naman siguro silang kaawa-awa. Hindi napansin ni Maria Clara ang matinding kalungkutan sa basag na tinig ng bangkero. Marami pong nagsasabi na parang may tagabulag ang bawat pugad. Ang sino mang mag-angkin po nito ay daglian ding naglalaho. Katulad po ng kaluluwa na masisilayan lamang sa pinakintab na salamin ng mga mata, ang mga pugad po nito ay maaaninaw lamang sa salamin ng mga tubig. Hindi nakakibo si Maria Clara. Ilang sandali lamang ay narating na ng grupo ang mga baklad. Itinali ng bantay ang 2 bangka sa isang nakabaong poste ng kawayan. Huwag muna, sigaw ni Tia Isabel, nang akmang ihahanda na ng anak ng bantay ang pamingwit. Kailangang ihanda muna natin ang sabaw upang lalong madali ang pagsisigang ng mga sariwang isdang mahuhuli sa baklad. Inilabas kaagad ng masayahing si Andeng ang sabaw sina Aing, Kamatis at Kamyas habang tinutulungan o inaabala ng ilang kabinataang aali-aligid sa kanya. Upang hindi gaanong mainip sa paghuli ng isda sa baklad, umaktong tutugtog ng alpa ang magandang si Idday.
Nagpalakpakan ng lahat. Ginawaran ni Maria Clara ng halik ang kaibigan upang magpaunlak ito. Kantahin mo Victoria ang kundiman ng pag-iisang dibdib, pakiusap ng mga ina. Nagprotesta ang kalalakihan. Alam nilang ang nasabing kundiman ay isang awiting naglalarawan ng kalungkutan at mga pagdurusa ng pag-aasawa. Humingi ng paumanhin si Victoria na nagdahilang namamalat, si Maria Clara ang napagtuunan ng pansin. Humiling dito ang lahat ng isang awit. Malulungkot ang mga kanta ko, pahayag ni Maria Clara. Hindi bale, diin ng lahat. Nagpaunlak ang dalaga. Hinawakan ni Maria Clara ang alpa, nagpasakalye at madamdaming sumaliw ang malamyos na tinig nito sa kalikasan. Buhay ay kay tamis, sa sariling bayan, doon ang lahat ng ating kaibigan. Simoy nitong hangin, mula kaparangan, nagpapasariwa sa kalikasan. Mainit na balik, naroon sa labi, ngirog na inang, siyang kumakandili. Yakap ng ligaya, yakap ng pighati, init ng dibdib niya'y paraisong lagi. Inang bayang mahal, di ka iiwanan, aalagaan ko iyong kalayaan. Ninggas ng iyong ilaw walang kamatayan. Sukdulang ialay itong aking buhay. Tamis ng mamatay, nang dahil sa bayan, araw ay sisikat sa gawing silangan. Bandila ng laya, dapat iwagayway, bandila ng tapang at kabayanihan. Nangilid ang luha ng mga kababaihan. Nagsikip naman ang dibdib ng mga kalalakihan. Hindi na ikakailang huminga ng malalim si Crisostomo. Napatingin naman sa kawalan ang walang kakurap-kurap na bangkero. Maya-maya ay nagulat ang lahat ng isang malakas na ingay ang naririnig sa kapaligiran. Nagsisigaw ang mga kababaihan. Nagtakip naman ng mga tenga ang kalalakihan. Si Albino pala ang dahilan ng kakaibang ingay. Malakas kasi nitong hinipan ang tambuling gawa sa sungay ng kalabaw. Tawanan ng lahat. Salbaheng Albino, galit na pagbubungangan ng mga manang. Papatayin kami sa takot. Totoo ba Senyor Ibarra na may isang binata raw sa dalampasigan ng Rhine ang nakapagpaibig sa isang maganda at milyonaryang Europea sa pamamagitan lamang ng pag-ihip sa tambuli? Usap-usapan sa Europa ang mananambuli sa sakingan, Albino. Narinig ba ninyo mga kasama? Baka maging maswerte rin si Albino na kaibigan ninyo kung hihipan kong muli ang tambuling ito. Hinipan ngang muli ng seminarista ang tambuli na itinapat sa mga tenga ng mga kababaihan. Magtigil ka Albino, magtigil ka. Pinagkukurot ng mga dalaga at pinaghahampas ng mga manang ang seminarista upang ihinto nito ang nakabibinging pag-ihip. Pero lalong hinipan ng pilyong si Albino ang tambuli. Sumakit ang tiyan ng lahat sa katatawa. Maya-maya ay isinisigaw na ni Andeng na ang tubig na pagsisigangan ay kumukulo na. Nangangahulugan iyon na kailangang manghuli na ng isda. Nakita ng lahat na umakyat na ang mangingisda sa bahay-bahayang katapat mismo ng malawak na baklad. Sabik na nanood ang lahat. Gusto nilang makita ang nagtatalo ng isda sa itataas ng lambat. Tiyak na punong-puno yan. 5 araw na hindi hinuhulihan yan, sigaw ng seminarista. Yumuko ang mangingisda at marahang iniangat ang lambat. Malungkot ang lahat sapagkat wala isa mang isdang nahuli. Baka butas ang lambat, sigaw ng kabinataan. Sinuri ng mangingisda ang lambat. Buong-buo naman ito at walang butas. Pamuling ibinaba ang panghuli. Tinagalan ang pagbabad. Napansin ng mangingisda na parang may puwersang humihila dito. Pero nang itaas ay wala rin itong huli isa mang isda. Ano ba naman yan? Kailangan ng husay ng pagbababa sa lambat, sigaw yun ni Albino na umakyat na rin sa bahay-bahayan. Inagaw nito sa mangingisda ang lambat at marahang ibinaba sa baklad. Pero sa pagtataas nito sa lambat ay napakamot ito sa ulo sapagkat wala ring nahuli. Palakpakan ng lahat, dali-daling ibinalik ni Albino ang lambat sa mangingisda. Ako naman, sigaw yun ni Leong kasintahan ni Inday na mabilis na umakyat sa bahay-bahayan. O sige, heto ang lambat, tingnan ko ang galing mo. Kailangang malampasan mo ang talino ng mangingisda at husay ko. Sigurado mo ba Albino na 5 araw ngang hindi pinaghuhulihan ng mga isda ang baklad na ito? Yan ang sabi ng mangingisda. Yan po ang totoo. Todos los Santos pa po nang huling manghuli sa baklad na yan. Lunes po noon at Biyernes na tayo ngayon. Kung totoo nga ang sabi mo, tiyak na may malaking dahilan kung bakit walang mahuling isda sa baklad. May malaki akong sapantaha, Albino. Sapantaha. Malaking sapantaha. Na ano? Bigyan ninyo ko ng kawayan at susundutin ko ang loob ng baklad para masiguro ang haka-haka ko.
Nang hahaba ang leeg na sinundo-sundot ni Leon ang loob ng baklad. Nakita ng lahat na naggalawan ang nakapaikot na kawayan. Nagpatuloy sa pagsundot si Leon pero napansin niyang may malaking puwersang humahatak sa tangan niyang kawayan. Napatotohanan niya ang kanyang sapantaha. Buwaya. May buwaya. Nanginig ang mga tuhod ng mga manang at nanay. Ano? Buwaya? Ulit ni Albino na muntik nang mahulog sa bahay-bahayan kung di lang naagapan ng mangingisdang kanina ay pinupulaan. Oo, buwaya. Nakikita ba ninyo ang paggalaw ng mga kawayan? Nagwawala ang buwaya sa loob ng baklad. Tiyak na malaki ito, paniniyak ni Leon. Ano ang gagawin natin? E di hulihin. Pero sino ang huhuli? Aba, kailangang may hamuli sa buwisit na buwayang yan. Kinain na yata ng lintik na buwayang yan ang lahat ng isdang dapat sana ay ulam natin, nang gagalaiting sigaw ni Sinang, Siyot. Hindi pa ko nakakakita ng buwaya, pagtatapat ni Maria Clara. Sino kaya ang magmamagandang loob na magpapakabayaning huhuli dito? Biglang tindig ang bangkero. Dala-dala ang mahabang lubid, dali-dali itong tumalon sa tubig at lumangoy papuntang baklad. Walang takot itong umakyat sa nakapaligid na kawayan, pumasok at sumisid sa loob ng baklad. Jesus, Maria, Joseph, baka madisgrasya ang bangkero. Baka madisgrasya ang bangkero, sigaw ni Tia Isabel. Hindi po siya maaano. Pinakamatapang siya sa mga bangkerong nakita ko, paniniyak ng isa pang mangingisda. Ano po ang pangalan niya? Wala pong nakakakilala sa kanya pero lagi ko siyang napagkikita. Napansin ng lahat ang mabilis na pagsisid ng bangkero. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan at napaabagi noong Maria ang kababaihan nang makita nila ang mahabang buntot ng buwaya na pahampas-hampas. Sa gilid ng baklad. Buwaya nga, Diyos ko iligtas mo po ang mamang bangkero, sigaw yun ni Tia Isabel. Iligtas mo po, koro ng mga manang. Humigit kumulang sa 2 dip pa ang haba ng buntot ng dambuhalang buwaya na animo kulay lumot. Sa haba ng buntot, hindi matansya ng lahat kung gaano kalaki ang buwaya. Basta ang kitang-kita ng lahat, nag-aalma ang dambuhala na mukhang handang lurayin ang matipunong katawan ng bangkero. Pero hindi nagpapagapi ang binatang nag-iir na matalian ang bibig ng buwaya. Sisisid ito, yayakap sa buwaya, tatalian ito sa mga paa. Sisisid na muli. Isasara ang nagngangalit na bunganga. Tatalian na naman. Sisid uli. Itutulak sa gilid ng baklad. Tataliang muli ang bibig. Makakahulagpos na naman. Tataliang muli hanggang sa panay bula ang makikita mo sa loob ng baklad. Santissima Trinidad. Baka madisgrasya ang bangkero. Panay bula ang makikita. Baka bulayan ng naghihingalo nating bida. Tulungan ninyo ang bangkero. Gulat ang lahat nang sa lalabas ang ulo ng bangkero na hila-hila ang lubid na kinatatalian ng dambuhala. Humihingal nitong inakyat ang malapad na balsa. Hila-hila niya ang malaking dambuhala na isinampan niya rin sa balsa. Nakatali ang mga paa nito. Nakatali rin ang lubid sa bunganga nito. Palakpakan ng lahat. Mabuhay ang bangkero, sigaw ni Albino. Mabuhay ang matapang na bangkero. Nahihiyang napasulyap ang bangkero sa kinaroroonan ni Maria Clara. Kitang-kita nitong tuwang-tuwa ang dalaga. Pero napasigaw na muli ang lahat ng ubod lakas na ihampas ng dambuhala ang mahaba nitong buntot na ikinatumba ng bangkero sa balsa. Sa isang iglap ay nakahulagpos na muli ang buwaya sa pagkakatali kaya dali-daling tumalon ito sa tubig, habang hila-hila ang mahabang lubid na nagkabuhol-buhol sa kaliwang bisig ng bangkero. Nang makita ni Ibarang nangangailangan ng tulong ang bangkero, dali-dali itong humanap ng punyal. Sa isang iglap ay tumalon ito sa tubig at lumangoy papunta sa kinaroroonan ng buwaya. Kitang-kita ng lahat na lulubog litaw ang buwaya at bangkero. Pagod na ang bangkero sa pakikitunggali sa dambuhala. Yayakapin niya ito, tatalian sa bibig, hahatakin sa buntot, ibubuno sa gilid ng baklad. Galit na galit ang buwaya. Gutom na. Sa halip na pumaibabaw sa tubig, ito na mismo ang sumisid upang lurayin ang katawang mortal ng hapo ng bangkero. Hindi na naghintay pa si Ibarra. Sumisid din ito. Bago makagat ang bangkero ay naitarak nito ang punyal sa leeg ng dambuhala. Pumulandet ang dugo ng buwaya. Kumalat sa tubig. Napanganga ang lahat. Maya-maya pa ay lumabas ang ulo ng bangkero.
Palakpakan ng lahat. Sa isang kisap mata ay hapong-hapo namang lumabas ang ulo ni Ibarra. Hatak-hatak ng binata ang buwaya. Nagtulong-tulong ang lahat na may ahon ang dalawang bayani. Nagtulong-tulong din ang bawat isa na may sampa ang kumakawag-kawag na buwaya sa malaking balsa. Mabuhay ang bangkero, sigaw ni Albino. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Senyor Crisostomo! Mabuhay! Mabuhay! Hindi man lang nasugatan si Ibarra bagamat may kaunting galo sa kaliwang kamay ang bangkero bunga ng pagkakatali sa bumuhol na lubid na hinila ng buwaya. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, pasalamat ng bangkero kay Ibarra. Mapangahas ka, Ginoo, huwag mong hahamunin ang kalikasan. Isang katotohanan ang likas na malakas ang haring buwaya kung ikukumpara sa mortal na taong katulad natin. Kung hindi ka nakabalik, kinakabahang sabi ni Maria Clara kay Ibarra. Kung hindi ako nakabalik, tiyak na kasama ko na ngayon ang mga magulang ko sa ilalim ng tubig. Nasabi yun ni Ibarra sapagkat hindi pa rin nakakalimutan ang malungkot na sinapit ng ama na napalibing sa ilalim ng tubig. Umuwi na kaya tayo? Pangit na nagsimula ang araw. Baka pawang pangit ang kauwian ng ating mga karanasan. Maswerte ka't buwaya lang ang minalas. Nauwi sa kanya ang kamalasan sapagkat hindi siguro nagdadasal at nagmimisa sa simbahan. Sa mga napagkikita kong buwaya sa simbahan, ngayon ko lang masasabi na talagang hindi ko nga nakikitang pumapasok man lamang sa simbahan ang buwayang nasugatan ni Ibarra. Buwaya na siya, ay di pa nagsisimba. Tiyak na impyerno nga ang tutunguhin niya. Nang malaman ng lahat na nakasalang na ang tubig na pagsisigangan, napagkaisahan ng lahat na huwag ng talikuran ang ikalawang baklad na pupuntahan sa may dakong kanluran. Sa karanasang nakapagpalungkot sa kanila, hindi na umaasa pa ang mga dalaga na may mga isdang mahuhuli sila. Pero laking tuwa ng lahat sapagkat parang magandang biro ng kalikasan, sa bawat pagtataas ng lambat ay nakakahuli sila ng iba't ibang isdang sa lahat ay nagpapasaya. Pagkarami-raming huli, dyan sa baklad na yan siguro nakatira ang asawa ng buwaya. Hoy Andeng, handa na ba ang kumukulong pansigang mo? Ihiwalay mo na ang mga ayungin. Ang mga biya ay gawin mong escabeche. Ang dalagay ay pepesa at mga uulang ay ipiprito natin sa kawali. Yung banak, Andeng ay palalaman na naman natin ng kamatis at ibabalot sa mga dahon ng saging. Ihanda na ninyo ang parilya na pag-iihawan natin. Nagtulong-tulong ang mga babae sa paglilinis ng mga isda. May nagpaparikit ng apoy. May nagpapabaga ng uling. May nagpupunas ng dahon ng saging. May nagtatawanan. May nagbibiruan. May nagkwekwentuhan. May tumutugtog ng alpa, may kumakanta. Nang dumaong na ang dalawang bangka sa dalampasigan, tuwang-tuwang nagpalakpakan ng lahat. Itinuro ni Ibarra ang daan patungo sa bukanan ng gubat. Tuwang-tuwa ang kadalagahan sa ganda ng natatanging lugar na napag-alaman nilang pag-aari pala ng mga Ibarra. Malapit na malapit ito sa malinaw na batisan. Nakapalibot dito ang maraming mesang napapalamutian. Dito mo ilagay ang kawali, Albino. Si Tia Isabel yun na naguutos. Ang palayok ng ayungin, sinang, itabi mo sa bandehado ng escabeche. Ang inihaw na banak, Idday, ihalera mo katabi ng mga minatamis. Ang palayok ng pesa, Victoria, itabi mo sa mga lansones at dalanghita. Dito mo naman ilagay ang pitsyal ng tubig, Andeng. At sa mesang yan pagsamasamahin naman ninyo ang mga pinggan, tasa at kubyertos. Nang makapaghain na, tuwang-tuwang nagsikuhan ng plato at kubyertos ang bawat isa. Sa matinding gutom, hindi na nila nakuhang magkwentuhan pa sapagkat kumakalam na ang mga sikmura nila. Kabanata 24, sa kagubatan, maagang nakapagmisa si Padre Salvi. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang dosenang mananampalataya na ang nakumpisal niya, na di niya dating nagagawa. Matapos basahin ng ilang sulat, mapapansing nawalan ito ng ganang kumain. Hindi man lang nito nagalaw ang lumamig ng tsokolate. Mukhang magkakasakit si Padre Salvi, sabi ng kusinero habang naghahanda ito ng isa pang tasa. Hindi siya kumakain ilang araw na ngayon. Hindi niya gaanong nagagalaw ang 2 sa 6 na putaheng inihain ko sa kanya. Dahil siguro hindi siya gaanong nakakatulog, giit ng katulong. Mukhang lagi siyang nananaginip nang lumipat siya ng kwarto. Lalong nanlalalim ang mga mata niya ngayon. Kapansin-pansin ding nangangayayat at mukhang naninilaw siya.
Kaawa-awa nga ang anyo ni Padre Salvi na nagutos ng pangalawang tasa ng tsokolate at sisidlan ng mga biskwit na galing pa sa Cebu. Totoong malalim ang iniisip nito habang nakatingin sa malawak na bulwagan. Ang binabasa-basang mga sulat ay pagalit niyang nilamukos. Huminga ito ng malalim at tinawag ang katiwala ng karwahe. Iniutos ditong ihanda ang sasakyan. Binaybay ni Padre Salvi ang daan papuntang kagubatan kung saan idaraos ang pagtitipon-tipon ng mga kabinataan at kadalagahan. Pagkababa sa bukana ng kagubatan, iniutos niya sa katiwala ng karwaheng iwanan na siya. Dali-daling sumibad pabalik sa kumbento ang karwahe. Nag-iisang pumasok sa gubat si Padre Salvi. Napansin niyang may dala pa ring lungkot ang madilim na bukana ng masukal na kagubatan. Lungkot na unti-unting sumasaya sa pagbulaga ng ilang maiinit na bukal. Sa paligid nito kapansin-pansin ang mga ligaw na bulaklak na nag-iimbita sa mga lilipad-lipad na mga paru-parong may iba't ibang hugis at laki, may asul at dilaw, may itim at puti, may pula at asul na pawang may batik-batik na ruby at esmeralda sa mga pakpak. May 1,001 ring sala gubang na parabang napipintahan ng maningning na ginto. Sa paghuni ng mga insektong ito kasama na ang ingay na dala ng mga kulaglig, 10 ng mga awit ng ibon sa paligid ay nababasag na ang katahimikan sa kabuuan ng kagubatan. Tinalunton ni Padre Salvi ang makipot na daan. Mabilis ang kanyang paglakad. Humihinto lamang siya paminsan-minsan upang alisin ang mga tinik na kumakabit sa kanyang abito. Makailang ulit din siyang napatid ng mga nagusling ugat ng mga naglalakihang puno. Hindi pa gaanong kalayuan ang nalalakad, may narinig ng kakaibang ingay si Padre Salvi. Papalapit na tuksuhan at bungis-ngisan iyon ng mga kadalagahan mula sa maingay na agos ng batis. Huminto si Padre Salvi. Kumubli siya sa isang malaking puno at pinakinggan ang usapan ng mga kadalagahan. Titingnan ko kung makahuhuli nga ako ng pugad ng tikling, matamis na tinig iyon ng isang mahinhing dalagang kilalang-kilala ni Padre Salvi. Gusto ko siyang masundan sa lahat ng lugar, makita lagi kahit di niya ako nakikita. Lalong nagkanlong si Padre Salvi sa pinagtatagwang puno. Teka, gusto mo yatang gawin sa kanya ang ginagawa sa iyo ng kura na pagsusundan ka ng tingin kahit saan ka pumunta, diin iyon ng isang nanunuksong tinig. Ingat lang ha, ang pagseselos ay nakakapayat at nakapanlalalim ng mga mata. Kung selos na ako, hindi ko siguro gugustuhin di siya makikita pero masaya na ako kung walang sino mang makakakita sa kanya. Kung ganyan ang magiging prinsipyo mo, hindi mo nga siya makikita. Magiging walang kabuhay-buhay na pag-iibigan iyan. Ano ka, iibig sa wala? Siguro, makabubuting hanapin nga ang pugad ng tikling at ibigay na sa kura para lalo niya tayong sundan ng tingin sa anumang bagay na ating gagawin. Hindi pagseselos iyon, pag-aalala lang siguro, pagtatanggol ng may pinilakang tinig. Tinig, anong hindi? Selos yun, selos, nanunodyong hagik-gik iyon ng may masayahing. Hindi ako naniniwala sa istoryang iyan ng pugad ng tikling, boses iyon ng ikatlong dalaga. Pero kung magseselos ako, alam ko kung paano magbantay na hindi nakikita. Paano? Tutulad ka ba sa Sor Escorchang alulod na susunod-sunod? Matunog na namang naghagik-gikan ang lahat. Kitang-kita ni Padre Salvi mula sa gilid ng puno sina Maria Clara, Victoria at Sinang na nananalamin sa batis. Para ba silang naghahanap nga ng pugad ng mga tikling? Basang-basa ang mga laylayan ng mga damit pampaligo nila. Mula sa kalayuan ay namimilog ang mga mata ni Padre Salvi sa pagsipat sa mapuputing mga binti ni Maria Clara. Naglunoy sa batis ang mga dalaga. Nang mapadako sila sa isang liko ng nasabing batisan, hindi na narinig ni Padre Salvi ang mga maanghang na patotsyada nila. Napilitang lumabas sa pinagkakanlungang puno ang kura na pawis. Gusto niyang lamusong na rin upang sundan ang mga dalagang namumupol ng mga bulaklak at ligaw na ugat na tumutubo sa gilid ng batis, pero napahiya siya sa sarili. Nagpaikot-ikot na lamang siya at naghanap sa iba pang kasama sa picnic. Sa nasabing pagtitipon, imbitado ang alperez, ang alkalde, ang bise-alkalde, ang guro, ang mga dating alkalde at bise-alkalde, kasama na si Kapitan Basilio, ang tatay ni Sinang na kalaban ng namatay ng si Don Rafael sa isang matanda ng kaso. Imbitado ito ni Ibarra na naniniwalang, maaaring nasa magkabilang panig tayo ng batas pero hindi ito nangangahulugang magkaaway tayo.
Bilang pakikiayon sa puntong ito, nagpadala naman si Kapitan Basilio na pamosong konserbatibo ng 3 pabo at mga katulong na handang sumunod sa anumang ipakikiusap ni Ibarra. Lahat ay may ngiting tumanggap sa bagong dating na kura. Saan po ba kayo galing? Pakutyang tanong ng Alperez habang nakatitig ito sa may mga gallos na mukha ng kura. Mukhang nadapa po kayo. Naligaw ako, paliwanag ng kura habang pinapalis ang ilang tuyong dahong nakakabit pa sa kanyang abito. Masaya ang paligid. Ang mga binata at dalaga 10 ng mga panauhin ay asikasong-asikaso. May nagbubukas ng mga botelya ng lemonada. May humihigop ng sariwang sabaw ng nyog. Ang mga kadalagahan naman ay hinandugan ng mga kwintas na sampagitang na dedekorasyonan ng mabangong ilang-ilang at sariwang rosas. Marami sa mga bulaklak ay inadorno nila sa kanilang nakalugay na mga buhok. Ilan sa kadalagahan ay humilig sa mga duyang nakapalibot, may mga nakaupo, may mga nanunood sa mga naglalaro ng baraha, ahedres at ilang sariling libangang gumagamit ng mga bato o sigay. Ipinagsama ng ilang kabinataan ang kura sa kinaroroonan ng nahuling buwaya. Mukhang may kung sinong hinahanap si Padre Salvi. Hindi niya pansin man lang ang dugo ang higante kung hindi pa ibinalitang nasugatan ito ni Ibarra. Bago pa man dumating ang Alperez, napansin ng lahat na biglang naglaho ang misteryosong bangkero. Ilang sandali lamang ay lumabas si Maria Clara sa bahay paliguan kasunod ng mga kaibigan. Sariwang-sariwa ang dalaga. Ngumiti siya kay Crisostomo at sumibangot kay Padre Salvi. Napansin ito ng kura na tumahimik na lang. Ngayon Albino, hinding-hindi ka na makakaimbento ng mga butas sa bangka, parinig ito ni Leon sa dating seminarista. Anong sabi mo, urirat ng mga nakatatandang kababaihan? Mga senyora, wala naman pong sira ang bangka. Mga walang hiya kayo, nakangising sigaw ni Tia Isabel. Dumating ang pananghalian. Dumulog na sa hapagkainan ang lahat sa pangunguna ni Crisostomo Ibarra. Hindi pumayag ang mga inang makasalo ng mga kabinataan ang mga kadalagahan. Nakarating na ba sa inyo, Senyor Alperez ang balitang binugbog ng isang kriminal si Padre Damaso? Tanong ito ni Padre Salvi habang nasa mesang kainan. Sino pong kriminal? Balik na tanong ng tinanong. Sino pa edi yung sumuntok kay Padre Damaso sa Karsada Kamakalawa? Binugbog po si Padre Damaso, gulat na tanong ng lahat. Yan ang totoo. Masakit ang buong katawan ngayon ni Padre Damaso. Elias daw ang pangalan ng kriminal na siya ring naghagis sa inyo sa labak, Ginoong Alperez. Namula ang mukha ng kausap. Ewan kung sa pagkapahiya o sa kalasingan. Di na po na kung saan ito galing. Nag-utos si Ibarrang pakainin ang gusgusin. Base sa vice-alkalde na si Don Felipo, Sisa raw ang pangalan ng babae na 4 na araw ng patakbo-takbo, mukhang takot at dumaranas ng matinding hirap ng loob. Hindi pa man dumarating ang pagkain ay napasulyap ang babae sa Alperez. Napamulagat ito, kumaripas ng takbo at parang bulang nawala sa kagubatan. Sisa nga ba ang pangalan ng babaeng iyon? Muling tanong ni Ibarra. Ang babaeng iyon ay ibinilanggo ng mga kawal ninyo. Hindi kumukurap ang mga matang diin ng kura. Ibinilanggo siya sa kabayanan sa dahilang nagkasala raw ang 2 anak niya sa isang pangyayaring hindi pa nalilinawan hanggang ngayon. Ano, siya ba talaga ang ina ng 2 sakristan ninyo? Tumanggo-tango si Padre Salvi. Oo, ng 2 batang hindi malaman kung saan napunta, diin ni Don Felipo habang nakatitig sa alkalde na pawisang nakayuko. Hanapin ang kaawa-awang babae, utos iyon ni Ibarra sa mga katulong. Naipangako kung tutulong akong hanapin ang 2 anak niya. Nawawala nga ba ang mga sakristan ninyo, Padre Salvi? Nakangiting tanong ng Alperez. Mabilis na tumungga ng isang kupitang alak ang kura bago tumango. Ano nga ba ang nangyari? Sarkastikong tanong ng Alperez. Nawalan daw kayo ng kakarampot na salapi kaya ipinatawag pa ninyo ang tulog na tulog kong sarhento upang maghanap lamang. Ngayon, balitang biglang-biglang nawawala ang 2 sakristan na hindi man lang ninyo ipinaalam sa akin. Ako ang nananagot sa salaping nawawala, nanginginig na sabi ng kura. Magaling na dahilan iyan, Reverendo, banal na pastol nga pala kayo ng mga kaluluwa. Teka muna, Ginoong Alperez. Alam ba ninyo ang usap-usapan sa pagkawala ng mga batang iyon? Balitang-balita na nakarinig daw ng mga putok ng baril, buweltang pang-isi ng kura. Mga putok ng baril, pagmamaang-maang ang tanong ng Alperez.
Maliwanag na wala kayong kamalay-malay sa mga nangyayari sa loob ng inyong nasasakupan, pero mukhang gustong-gusto ninyong manghimasok sa gawain ng iba. Nagkainitan ang dalawa. Upang hindi matuloy ang pagkakagalit na maaaring mauwi sa malaking eskandalo, pumagitna sa dalawa si Ibarra. Mga Ginoo, pagpapakalmang pahayag ng binata, may plano po akong ipadala sa isang dalubhasang manggagamot ang kaawa-awang babae. Ipinakikiusap ko rin pong sana ay matulungan ninyong mahanap ang dalawang anak nito. Sa pagbabalik ng mga utusan, napag-alaman ng lahat na hindi naabutan ang baliw. Ang balita ay nakapagpayapa sa pagkakagalit ni na Padre Salvi at ng Alperes. Matapos magtanghalian, nagpaalam na ang Alperes at nagkanya-kanyang grupo ang mga bisita. Isang pangkat ang nagbaraha, isang pulutong ang nag-headraise. Ang mga kadalagahan naman ay nagkaisang magtatanong sa gulong ng kapalaran. Inimbitahan ni Kapitan Basilyong mag-headraise si Ibarra. Maraming nanonood sa paglalaro ng dalawa. Isip dito, estratehiya dyan, sulong doon. Nananalo si Ibarra nang may mag-abot sa kanya ng isang telegrama. Kinabahan ang binata, itinago niya sa bulsa ang komunikasyong hindi niya kaagad binasa. Minsang magipit sa kanyang sulong si Kapitan Basilio ay humingi ito kay Ibarra ng ilang minuto upang makapag-isip. Nagbigay naman si Ibarra. Tumayo ito at lumapit sa mga kadalagahan. Hawak noon ni Ide ang gulong na karton. Tangan naman ni Albino ang aklat ng mga kasagutan. Sinungaling yan, sinungaling, mangiyak-ngiyak na sigaw ni Sinang. Bakit Sinang? Sino ang sinungaling? Tanong ni Maria Clara sa nagpapapadyak na kaibigan. Ang gulong ng kapalaran, alin pa? Tingnan mo, tingnan mo. Itinanong ko kasi kung kailan ako magiging matino. Inihagis ang dice at alam mo ba kung ano ang lumabas na sagot? Heto, tingnan mo, kapag nagkabuhok na ang palaka. Hagik-gikan ang mga kadalagahan at lalong nanudyo ang mga kabinataan. Ikaw naman ngayon, turo ng mga kadalagahan kay Ibarra. Napagkasunduan naming bigyan ng premyo ang sino mang makakakuha ng pinakamagandang sagot mula sa gulong. Nakapagtanong na kaming lahat, sino na sa inyo ang may pinakamagandang sagot, usisa ni Ibarra. Sino pa edi si Maria Clara? Pilit namin siyang pinagtanong, ang puso ba niya ay tapat at hinding-hindi magbabago? Ang sagot sa tanong ay, madaling natakpan ni Maria Clara ang bibig ni Sinang. Napansin ng lahat ang pamumula ng pisngi ng mahinhing dalaga. Ako naman ang magtatanong, may ngiting pahayag ni Ibarra. Magtatagumpay kaya ako sa layuning naiisip ko? Napakasimpleng tanong naman yan, sabad ni Sinang. Inihagis ng binata ang dice at dali-daling binuklat ang aklat ng mga kasagutan. Ang mga pangarap ay mga pangarap lamang. Malakas na basa ni Albino. Dali-daling inilabas ni Ibarra ang natanggap na telegrama at nanginginig na binasa. Maling-mali ang gulong ng kapalaran, ang malakas na pagbabando ni Ibarra. Basahin ninyo ang telegrama. Inaprubahan panukala sa paaralan, usapin ninyo nanalo. Ano ang ibig sabihin niyan, usisa ng lahat? Di ba pinagkaisahan ninyong papremyuhan ng isang handog ang sino mang makakuha ng pinakamagandang kasagutan? Tanong ni Ibarra sa isang masaya at nananabik na tinig. Maingat niyang hinati ang telegrama sa dalawang parte. Oo nga, dahil dyan, naririto ang aking handog, pahayag ni Ibarra habang lumalapit kay Maria Clara at iniaalay ang kapirasong papel sa mahinhing dalaga. Magpapatayo ako sa bayan ng isang paaralan para sa mga batang babae at lalaki. Ang nabanggit na paaralan ang handog ko sa iyo. Para kanino naman ang natitirang kalahati? Para naman ito sa nakatanggap ng pinakamasamang kasagutan. Para sa akin yan, pagbibigay diin ni Sinang. Ibinigay nga ni Ibarra kay Sinang ang natitirang kalahati at pagkatapos ay lumayo na sa ampukan. Lumapit si Padre Salvi sa grupo ng nagkakatuwaang kabataan. Kahit na ilihim ay may nakapansing pinahiran ni Maria Clara ang ilang butil na luhang tumulo sa kanyang pisngi. Huminto sa tawanan ang kadalagahan at kabinataan nang makitang nakasibangot ang kura. Ano ito? Paablat na kinuha ng kura ang aklat na kanyang sinipat-sipat. Gulong ng kapalaran po yan, paliwanag ni Leon. Hindi ba ninyo alam na malaking kasalanan ang maniwala sa mga bagay na nakasulat sa aklat na ito? Nanginginig sa galit na sabi ni Padre Salvi habang pinagpupunit ang mga pahina ng aklat. Higit pong kasalanan ang kumuha ng hindi sa kanya, giit ni Albino. Parang walang narinig na tumalikod ang kura.
Nilapitan nito ang tuwang-tuwa pa ring si Ibarra na patuloy na nakikipaglaro kay Kapitan Basilio. Sapagkat punong abala, sinamahan ng binata ang kura sa isa sa mga karwaheng makapaghahatid dito pabalik sa kumbento. Sa muling pagpapatuloy ng ahedres mababakas pa rin ang ngiti sa mga labi ni Ibarra. Wala sa sariling napabayaan nito ang pakikipaglaro kay Kapitan Basilio. Kahit na nga natatalo na ang kalaban sa mga unang sulong nito, nakuha pa nitong tumabla sa kanya. Nagkamayan ang dalawa. Sa pagitan ng larong pinagtablahan, nalutas din ang isang napakatagal ng kasong kinasangkutan ng kanilang mga angkan. Habang ipinagdiriwang ng mga nangaruroon ang katapusan ng nabanggit na usapin, 4 na konstabularyo na pinangungunahan ng isang sarhento ang dumating. May mga baril silang handang paputukin na ikinatakot lalo ng mga kababaihan. Huminto kayong lahat, sigaw iyon ng sarhento. Babarilin namin ang sino mang gumalaw. Hindi ito pinansin ni Ibarra. Tumindig ito at walang takot na lumapit sa sarhento. Ano ang gusto ninyo? Buo ang tinig na tanong ng binata. Ilabas ninyo ang kriminal na nagngangalang Elias na naging bangkero ninyo kaninang umaga, mayabang na utos ng militar. Isang kriminal. Ang bangkero, kriminal. Nagkakamali kayo. Hindi, Ginoo. Ang tinutukoy naming Elias ay nanakit sa isang kagalang-galang na kura. Natitiyak ba ninyong yun nga ang bangkero? Pinatutunayan po ito ng mga ulat. Tumatanggap pala kayo ng mga hindi ka nais-nais sa inyong pagtitipon, Ginoong Ibarra. Tiningnan ng binata ang sarhento mula ulo hanggang paa. Ang lahat ay makadadalo sa aking pagtitipon. Kung kayo ay maaga-agang dumating ay nabigyan din sana namin kayo ng upuan sa hapag-kainan tulad ng iginagalang ninyong al-alpayres na kasakasama namin kanina. Pagkasabi nito ay tumalikod si Ibarra. Napakagatlabi ang sarhento. Ipinahanap ng napahiyang pinuno ng mga kawal ang bangkero sa lahat ng dako, sa likod ng lahat ng mga puno, sa kasukallan, sa buong paligid. Pero nabigo ang mga de armas na sundalo. Hindi nila nakita kahit anino ng pinaghahanap na kriminal. Mabilis na nagutos ang sarhento sa mga tauhang lisanin ang lugar na iyon. Nagpatuloy ang kasayahan. Marami ang nagtatanong at nagkokomentaryo. Elias pala ang ngalan ng bangkero na siya ring naghulog sa alpayres sa putikan, pahayag ni Leon. Paano nga ba nangyari ang pag-eengkwentro ng dalawa? Tanong ito ng isang nag-uusisa. Isang araw daw na maulan, nagkasalubong ang nangangabayong alpayres at isang misteryosong binatang may pasang panggatong. Sapagkat napakadulas ng makitid na daan, tiyak na isang tao lamang ang maaaring makadaan. Sa halip na bagalan ng pagpapatakbo, galit na sumenyas ang alpayres na pinababalik ang binatang may ilang dipa na lang ang lapit sa kanto. Iginiit ng misteryosong binata ang karapatan kaya umabante ito sa paglakad. Galit na pinagsisipa ng alpayres ang binata. Ibinaba ng napasubsob na binata ang pasan. Kumuha ito ng isang pirasong panggatong at ubod lakas na ipinalo sa ulo ng nag-aalmang kabayo. Bumagsak ang alpayres at lumublob sa putikan. Pinaputukan ng awtoridad ang binatang may matipunong pangangatawan. Nakapuslit pa rin ang nasabing binata sa matinding galit ng alpayres. Napabalitang binata ring katulad ng pagkakalarawan ng alpayres ang nakaengkwentro na rin ng ilang gwardya sibil sa iba't ibang bayan. Nagkakaugnay ang mga deskripsyong sinasabi ng lahat. Si Elias nga ang misteryosong binatang iyon. Tulisan kaya siya? Tanong ng kinakabahang si Victoria. Hindi naman. Sapagkat kung tulisan siya, hindi siya makikipaglaban sa iba pang tulisan na balitang nagnanakaw sa isang bahay kamakailan. Mukhang hindi siya gagawa ng masama, sabad ni Sinang. Talagang hindi, salo ni Maria Clara ang parang malalim na nag-iisip. Kapansin-pansin ang malungkutin niyang mga mata. Sa pamamangka kanina ay hindi siya nakitang ngumiti man lamang. Dumidilim na nang umalis sa kagubatan ang lahat. Ang pag-uusap ng balana ay napalitan ng katahimikan nang mapadaan sila sa misteryosong libingan ng mga kaanak at angkan ni Ibarra. Ang nabanggit na katahimikan ay sandali lamang. Pagkalampas sa libing, lalong nagdingas ang mga solo at lumakas ang awitan sa saliw ng maindayog na tugtog ng mga gitara. Ilan pang sandali, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga nagsisipaglakad. Lumamlam ang dingas ng mga solo. Humina ang indayog ng tugtog ng gitara. Unti-unting naging bulong. Hanggang sa tuluyang mawala ang awit, sapagkat narating na ng mga nasipagpiknik ang kani-kanilang mga tirahang malayo sa kagubatan.
Salome. Kung nag-ikot-ikot lamang ang mga konstabularyo bago lumubog ang araw sa kanluran, tiyak na makikita nila ang isang aninong papunta sa isang dampang malapit sa isang batisan. Ang nasabing dampa ay napapaligiran ng nagtataasang puno ng kawayan at mga halamang pinamumulaklakan ng iba't ibang kulay. May puno ng ilang-ilang na nakayungyong sa bintana at nagsasabog ng sariwang kabanguhan. Sa harapan ng dampa makikita ang mga manok na inahin na nakikipag-agawan ng mga butil ng palay at mais sa mga bibi at pabo na tukaan ng tukaan. Nangakadapo naman sa mga gilid ng bubong ang ilang kalapating na pagod na yata sa kalilipad sa papawirin. Sa loob ng dampa, makikitang nananahi ang isang dilag. Simpleng-simple lang ang suot nitong barrow at tapis. Kahit luma na at may sulsi ay malinis naman ito. Mapapansin ding wala itong kado-adornong alahas man lamang. Sapat ng sapo-sapo ng isang magandang sukla ay ang nakapusod nitong buhok. Nakatatawag pansin ang rosaryong nakasabit sa leeg nito. Kung matagal mong titingnan ang payak na ganda ng dilag, mapapansin mong may kakaibang pungay ang mga mata nito. May makipot na bibig at katamtamang tanggos ng ilong, masasabing may kakaibang halina ang mukha nito. Totoong kakaiba ang dating ng katauhan ng nasabing dilag. Sa unang pagmalas, ordinaryong lamang at walang dagdag na ningning ang kariktan nito pero habang nagtatagal, may kukumpara siya sa ilang-ilang kung saan ang mga simpleng petalya nito ay nagsasabog ng walang katapusang kabanguhan. May kukumpara rin ang dilag na ito sa mga bulaklak na walang kulay na dinadaan-daanan lang at kailangan mo ng titigan upang makilala lang ang tunay na kariktan at kasariwaan. Habang nananahi ay mapapansin ng sinumang nagmamasid na nakadarama ng pangamba ang masipag na dilag. Patanaw-tanaw kasi ito sa pinto na parabang nahihintakutang hindi mo ma-worry. Nagbabaka sakali itong may dumating na bangka sa batisan na kinalululanan ng isang hinihintay na kaluluwa. Nangislap ang mga mata niya nang makaririnig ng mga yabag na papanhik sa hagdang bato. Nagputakan ang mga manok, nagliparan ang mga kalapati, nagtakbuhan ang mga pabo at pato. Inilapag ng dilag ang barong tinatahi. Tumindig ito at sumilip sa pinto. Napangiti siya ng matanaw ang bangkero na pasan ang isang bungkos na panggatong at bitbit ang isang buwig na saging. Sinalubong ng dilag ang binata. Bukod sa panggatong at saging na dala, iniabot din ng binata sa dalaga ang pumapasag-pasag pang dalag na inilagay naman ng dalaga sa palayok na tinakpan matapos punuin ng tubig. Tingin ako ng tingin sa batisan. Hindi ako nakadaan sa batisan, Salome, sapagkat maraming nag-aabang na gwardya sibil sa labas. Natatakot ako, Elias. Papatnubayan ako ng mga dasal mo. Kumusta na ang kasayahang dinaluhan mo? Kasayahan. Oo, ang kasayahan, ang picnic na pinuntahan mo. Ikwento mo naman sa akin kung ano ang nangyari. Masaya ba? Marami bang tao? Masasarap ba ang handa? Kung naging masaya ka kanina ay masaya na rin ako, sapagkat ang anumang ligaya mo ay ligaya rin ng puso ko. Nagpiknik sila kanina, nagkantahan, nagtuksuhan, nagsalo-salo sa kainan. Masayang-masaya sila, walang dodang tuwang-tuwa ang maraming nagsisama. Bakit mukhang malungkot ka, Elias? Mamalungkot? Nalulungkot ka ba sa pag-aalalang baka matunton ka nila? Kalimutan mo muna ang iyong pag-aalala. Marami bang dumalo? Marami. May mga babae, di ba? Oo, may mga babae, marami rin sila. Sino-sino? Nakipagkilala ka ba sa kanila? Kinamayan mo ba sila? Magaganda ba sila? Mababait din ba sila? Hindi ko sila nakausap na lahat pero isa sa kanila ang kasintahan ng binatang nanggaling pa sa Europa. Ano ang pangalan ng dalagang katipan niya? Maria Clara. Narinig mo na ang pangalan niya, di ba? Siya ba yung nag-iisang dalaga ni Kapitan Tiago na balita raw sa ganda? Anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Siya nga, magandang-maganda siya at mabait na mabait pa, di ba? Oo, mabait nga siya. Marami bang binatang patakaw na sumulyap sa kanya? Hindi ko napansin. Teka, Salome, bakit umiiyak ka? Wala, Elias. May naalala lang akong malungkot na pangyayari. Sabihin mo, Salome, may bumabagabag ba sa iyo? Nakakadagdag ba ako sa kalungkutan mo? Huwag mo akong alalahanin. Sabihin mo ang problemang nagpapalungkot sa iyo, Salome. Kaibigan mo ako, di ba? Marami na akong suliraning ipinagtapat sa iyo.
Para tayong magkapatid. Isama mo ko sa iyong kalungkutan. Sabihin mo sa akin ang iyong pag-aagam-agam. Hindi na magtatagal Elias at aalis na ako sa bahay na ito. Napakalungkot na iwanan ang bahay na nilakihan ko. Bakit kailangang lumayo ka pa, Salome? Mababayaran ko na ang lahat ng pagkakautang ng yumao ko ng ina. Alam kong marami ang nakakapunang naninirahan ako ritong nag-iisa. Hindi maganda, kadalagang tao ko ay namumuhay akong malayo sa mga kamag-anak ko. Paano ka makababayad sa utang ng iyong ina? Matataba na ang mga inahing manok at ang mga pato ko. Maipagbibili ko rin ang mga pabo at kalapati. Natitiyak kong marami ang bibili sa mga alaga ko. Malapit na ang piyesta ng bayan at marami na namang magpapagarbo sa kanilang mga handaan. Madaling bayaran ang pagkakautang Salome, pero ang layuan at kalimutan ang tahanang nilakhan mo ay hinding-hindi ka agad mabubura sa puso at isipan. Tama ka Elias, tama ka. Maaaring maanod ng baha ang pabo, manok, kalapati at pato na pinalaki at pinataba ko pero ang maliit mang dampang naging tahanan mo ay pagbabalik-balikan ng alaala ng tao. Bakit ka aalis, Salome? Sabihin mo ang totoong dahilan. May tao bang gustong tumapak sa iyong karapatan? May gusto bang numako sa iyong karangalan? Alam mong naririto ako at handang magtanggol sa iyo. Nagsasawa ka na ba na makita ang isang tapat na kaibigang tulad ko? Magsabi ka ng totoo, Salome. Kinamumuhian mo ba ako? Paano kita kamumuhian Elias? Ikaw na lahat-lahat sa buhay ko. Noong bata pa ako, pawang kalungkutan ang hatid sa akin ng tadhana ng buhay hanggang sa mamatay nga si Itay. Si inay naman ay nalulong sa pagsusugal. Bilang isang nag-iisang anak na dapat kalingain ng mga magulang, maaga kong natutuhang buhayin ang aking ina na sana ay tanglaw ko sa kabataan. Ako ay nagsilbing ama at ina ng tahanan. Kahit pagod na sa paghahanap ng ikabubuhay, nangarap din akong sana ay lumigaya sa hinaharap. Dati-rati, ang umaga at gabi ay mga susi ko ng kaligayahan sa buhay. Gusto kong masilayan ang umaga sapagkat nangangahulugan ito ng pagsikat ng araw sa silangan na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa pusong nagdurusa. Gusto kong masilayan ang umaga sapagkat nakikita ko ang mga sariwang buko na panghalili sa naluluoy na petalya ng mga bulaklak na nangangalanta na. Gusto ko ring masilayan ang umaga sapagkat sa mga oras na ito ako masayang sumasakay sa bangkang maghahatid sa akin upang madalhan ko ng merienda ang mga magsasaka. Gusto ko namang dumating na ang gabi sa maraming kadahilanan. Kahali-hali na ang gabi sapagkat oras ito ng pamamahinga ng isang pagod na kaluluwa. Kahali-hali na ang gabi sapagkat ito ang oras na masarap na mangarap sa ilalim ng puno ng kawayan habang naglalakbay ang makinang na buwan sa kalangitan. Kahali-hali na rin ang gabi sapagkat sa gabi ko lang makakasama ang naging pabaya kong ina na kahit pulan ng lipunan ay ina ko pa ring pinagkakautangan ng buhay. Mula nang makilala kita, Elias, ay nawala na ang maraming kulay ng umaga at gabi sa aking buhay sapagkat sa hapon lang kita nasisilayan. Alam ko na hinding-hindi ko na maaaring pagbalikan pa ang ganda ng umaga at gabi. Ang dating masasayang umaga at gabi ay nahalinhan na ng masasayang gabi. Mga hapong dati lagi kitang nakakausap. Mga hapong pinagsasaluhan natin ang mga pinagdaanang duse sa buhay. Mga hapon yun ang tapat na pakikipagkaibigan. Natatakot ako, Elias, na baka ang matapat na pakikipagkaibigan ko sa iyo ay malagyan ng ibang kulay sa marupok na damdamin kong magmahal sa iyo ng lubusan. Gusto ko sanang pakikipagkaibigan lang ang madama ko sa iyo kahit na ako ay lumisan. Salome, o Salome. Kung di lang kasumpa-sumpa ang pinagdaanan kong buhay ay yayayain na kitang magpakasal. Pero alam mong ayokong magsisi sa hinaharap. Ayokong sapitin mo ang kamalasang sinapit ng aking angkan. Ayoko, mahal kita. Ngayon ko lang masasabi ito. Subalit isang pagmamahal na hindi dapat marinig, na hindi dapat ipadama. Makabubuti nga, Salome na iwan mo ang tahanan mo at makitira sa mga kamag-anak mo. Kalimutan mo ako. Isipin mong nawalay ka lang sa isang kapatid na nagmamahal. Elias. Huwag kang umiyak, Salome. Lahat tayo ay may mga nakaraang di na dapat pagbalikan. Natitiyak kong napatawad mo na ang ina mo kaya hanapin mo ngayon ang kapalaran mo. Bata ka pa Salome, maganda, masipag. Tiyak na makakakita ka ng isang maipagkakapuring asawang magmamahal sa iyo ng lubusan. Akala ko'y sasama ka sa akin. Hindi mangyayari yan Salome.
May nabitiwan akong pangako para sa mga maralitang inapi ng lipunan. Aalis ako Elias at iiwan ang maliit na bahay na ito. Pero ipangako mong titirhan mo ang dampang ito. Sa malayong lugar na pupuntahan ko, makasisiguro kang matutuwa ako sapagkat alam kong hindi mo pababayaan ang tahanan ko. Para sa akin, ikaw at ang dampang ito ay iisa. Matagal akong tumira dito, nangarap dito. Akin ang tahanang ito. At bilang tapat na kaibigan, iyo rin ito. Salome, Salome. Hinagka ni Elias ang luhaang pisngi ng dalaga at nagtatakbong palabas. Kinain ng kadiliman ang binatang may kinatatakutang kasaysayan. Sumunod si Salome na magtong-mugto ang mga mata. Alam niyang yon na ang huling yabag na maririnig mula sa binatang pinakamamahal niya. Kabanata 25. Sa bahay ng pilosopo. Kinabukasan ng umaga, matapos bisitahin ni Crisostomo Ibarra ang lupain niya, nagpunta ito sa bahay ni Tandang Tasyo. Mula sa tarangkahan, nagpalingalinga ang binata sa hardin ng pilosopo. Naruroon ang matitibay na pader na nilulumot na sa katandaan. May nagbabaging na halamang nakapulupot sa mga bintana. May maiilap na langay-langayang nagliliparan na parabang takot magpagaspas ng pakpak. Totoong parang mansyon sa katahimikan ang matandang bahay na iyon. Itinali ng binata ang kabayo sa isang haligi. Binagtas niya ang magandang hardin. Walang sino mang tao sa paligid. Pumanhik siya. Napansin niyang bukas ang pinto. Hindi napigilan ng binatang sumilip. Tama siya. Naruroon nga si Pilosopong Tasyo. Nagsusulat ito habang pasulyap-sulyap sa isang luma ng aklat. Sapagkat nakapako ang isip sa pagsusulat at pagbabasa, hindi napansin ng matanda ang bisita. Tumalikod ang binata at humakbang pababa sa hagdan. Nagulat ang matanda sa mga yabag ng binata. Aba, kayo pala, pagtatakang sabi ng pilosopo. Ikinalulungkot ko, hindi ko alam na napakarami ninyong ginagawa. Huwag kayong mag-alala, nakagawian ko na talagang magsulat. Hindi naman kailangang matapos din ang mga ito ngayon din. Kailangan ko rin namang magpahinga. Ano ba ang dahilan at napasyal kayo? May maitutulong kaya ako? Malaking malaki po. Sagot ni Ibarra habang tinitingnan ang aklat na ibinaba ng matanda sa mesa. Ano po ito? Sistema po ba ito ng matandang pagsusulat sa Hieroglyphico? Upang hindi mabasa ang aking isinusulat. Nagtatakang napatitig ang binata sa matanda. Para bang nagtatanong kung totoong baliw nga ito. Binuklat niya ang aklat at nakita niya ang maayos na paglalarawan sa iba't ibang simbolo. May mga larawan ng hayop, bilog, bulaklak, paa, daliri at kamay. Pero bakit kailangan ninyong sumulat kung ayaw naman ninyong mabasa ito ng iba? Hindi ko ito isinusulat para sa kasalukuyan kundi para sa henerasyong darating. Kung mababasa ng mga awtoridad ang mga aklat na isinusulat ko, tiyak na susunugin nila ang mga ito. Pero ang mga henerasyong darating na siyang magsusuri sa mga simbolo ko ay matatalinong henerasyong magkakaisa sa pagsasabing, hindi lahat ay mahimbing na natulog sa gabi ng aming mga ninuno. Ang nasira ko pong ama ay lagi nang humihingi sa inyo ng payo noong nabubuhay pa siya. Natatandaan ko pong napakalaki ang pagpapahalagang ibinibigay niya sa bawat payo ninyo. Inilabas ni Ibarra ang mahalagang papeles sa kanyang wallet. Sinabi ng binata ang plano niyang pagpapatayo ng eskwelahan na handog niya sa kanyang kasintahan. Napamulagat ang pilosopo nang makita ang plano ng eskwelahang galing pa sa Maynila. Sabihin ninyo sa akin kung sino-sino sa bayan ang dapat nalapitan upang magtagumpay ang planong ito. Kilala ninyo ang lahat dito. Kararating ko lang mula sa Europa. Para pong estranghero ako ngayon sa aking bansa. Nangingilid ang luhang tiningnan ng matanda ang plano. Gagawin mo ang dating pinangarap ko, pangarap daw ng isang baliw. Kung payo ang hinihingi ninyo, payo kung huwag kayong humingi ng payo sa akin. Nagulat si Ibarra. Baka po akalain ng maraming baliw din kayo kung malaman ng mga taong ako ang nagpayo sa inyo. Kapag naiba sa iniisip ng marami ang iniisip ninyo, tiyak na tatawagin din kayong baliw. Kakaiba raw po ang mga paniniwala ko at paninindigan. Kapuna-puna raw, hindi dapat hangaan. Ang kahanga-hanga sa nakararami ay mga taong tulad ng alkalde. Isem-arte raw ito at dapat tularan. Laging naghahain ng tsokolate sa mga pare. Parang estatwa nitong tinatanggap ang galit ni Padre Damaso. Pero tingnan ninyo ang alkalde ngayon. Napakayaman niya. Maaari niyang wasakin ang mga pangarap ng kanyang mga kababayan.
Nagsimula siya sa wala pero tingnan ninyo ngayon, sa tingin ng lahat siya ay isang taong dakila. Nakamana ako ng malaking kayamanan at nakapag-aral. Subalit tingnan ninyo ako ngayon, napakahirap ko at hindi tatanggapin sa pinakamaliit mang opisina upang maglingkod. Binansagan ako ng marami na isa raw baliw. Pinangalanan akong pilosopo ng mga pare at kinokomentahang ipinagyayabang ko raw ang natutuhan sa unibersidad. Maaaring ang baliw ako at sila ay matitino. Umiling-iling ang matandang pilosopo bago nagpatuloy. Ikalawang payo kong maibibigay sa inyo ang pagkonsulta sa kura, alkalde at sa lahat ng mga may katungkulan. Bibigyan kayo ng masasamang payo pero ang pagkonsulta sa kanila ay hindi pagsunod. Pagsisinungaling po ang gagawin ko. Hindi po ba sapat na batay sa katotohanan at sa kabutihang panlahat ang plano kong pagtatayo sa paaralan? Pero marami sa mga tinitingalang makapangyarihan ang ayaw sa katotohanan at sa sinasabi mong kabutihang panlahat. Tingnan mo na lang ang guro. Para siyang sumusuntok sa buwan. Gusto niyang gumawa ng mabuti pero pinagtawanan lamang siya. Sinasabi ninyong para kayong estranghero sa sarili ninyong bayan. Naniniwala po ako sa inyo. Nakalulungkot pong mali ang naging simula ninyo sa unang araw ng inyong pagdating. Hiniya ninyo ang kura. Nagpanting ang tenga nito. Dapat sana ninyong inisip na kahit na nagkakairingan ang mga grupo ng mga pare, nagkakaisa-isa naman sila sa maraming bagay na ay nadeklara nila. Tandaan ninyong ang pinakamababa mang lider relihiyoso ay mas makapangyarihan pa rin sa pamahalaang pinalalakad ng mga sundalo. Hindi naman po siguro ganyan kapanganib ang mabuhay sa sarili kong bansa, nakangiting sabi ni Ibarra. Naniniwala po akong hindi magkakaproblema ang plano kong magpatayo ng eskwelahan. Tiyak na hindi kayo magkakaproblema kung tutulungan kayo ng mga pare. Aayusin lang ng kura ang lubid sa kanyang bewang at ipapagpag lang ang naalikabukang abito. Tiyak, magkaroon kayo ng napakalaking problema sa buhay ninyo. Ganyan din ang maaaring gawin sa inyo ng alkalde. Ang anumang pabor na bigay sa inyo ngayon ay kukunin at kukunin din niya kinabukasan. Tiyak pong walang mga inang papayag na mapasok sa inyong eskwelahan ang kanilang mga anak. Ipagpalagay nating tama kayo na may mga makapangyarihan. Tiyak naman sigurong may mga taong nag-iisip pa rin. Ang pamahalaan ay hindi iisang tao lamang. Kung ano po ang magaling para sa bansa ay kailangang suportahan ng lahat ng namumuno rito. Ang pamahalaan, sarkastikong pagdidiin ng pilosopo. Ang pamahalaan po ay walang nakikita, walang naririnig at walang naibibigay na desisyon. Ang pamahalaan ay wala pong magandang plano para sa nasasakupan. Bisig lang po ito, ang kumbento po ang pinakaulo. Sapagkat sunod-sunuran lamang, para po itong anino, mahina, walang sariling paninindigan. Kung hindi po kayo naniniwala, ikumpara ninyo ang bansa natin sa ibang bansang nabisita na ninyo. Sapat na po sigurong hindi nagrereklamo ang mga kababayan natin o naghihikahos tulad ng ibang bansa. Magpasalamat na rin po tayo sa simbahan at sa kabaitan ng pamahalaan. Nagrereklamo na po ang mga mamamayan pero wala silang gaanong tinig. Nagdaranas po sila ng matinding paghihirap kahit na nga hindi ninyo nakikitang nagdurugo ang mga puso nila. Pero maghintay po kayo at maririnig din ninyo at makikita. Darating po ang mga binali wala sa oras na natutulog na ang lahat. Lahat po ng mga nagpigil ng damdamin ay kakatok upang maningil. Hinding-hindi po mapapayagan ng Diyos ng pamahalaan at ng simbahan na mangyari yan. Relihiyoso po ang mga mamamayan at lubos na nagmamahal sa Espanya. Lagi po nilang maaalala kung paano nakatutulong ang inang Espanya sa kanila. Naniniwala po akong may mga pagkukulang ang Espanya pero trinatrabaho po nito ang mga reformang makapagpapabuti sa buhay ng mga mamamayan. Yan ng paggawa ng mga reformang binabanggit ninyo ang sentro ng mga problema. Ang mga reformang galing sa itaas ay pinawawalang kabuluhan ng mga sakim sa salapi at mangmang sa katotohanan. Ang abuso ng mga malalakas at makapangyarihan ay laging nananalo sapagkat walang layang mapakinggan ang mga minamaltratong mamamayan. Hindi tayo dapat humingi ng anumang hindi maibibigay ng mga nanunungkulang estranghero mula pa sa ibang bansa. Kailangang malaman nating sampid lang sila sa Pilipinas. Nakuha nila ang kanilang pwesto sa paraang hindi nila pinaghirapan sa matagalang serbisyo. Hinding-hindi magmamalasakit ang mga tagalabas na nagpunta lang dito upang magpayaman. Pero mukhang napapalayo po tayo sa ating pinag-uusapan.
Maganda po ang tinutungo ng ating usapan sa dahilang nakasentro po sa kapakanan ng mga mamamayan, pero obserbasyon ko pong kung totoong hindi nakikilala ng gobyerno ang mga mamamayan, lalong hindi nakikilala ng mga mamamayan ang may masasama po at may mabubuti naman. Lalo pong sumasama ang masasamang may otoridad sa dahilang kakaunti lamang sa mga mamamayan ang nagbibigay ng taos-pusong kooperasyon. Pero hindi po ako nagpunta rito upang makipagtalo sa inyo. Naririto po ako upang humingi ng payo at ang sabi nga ninyo ay kailangan kong magyuko ng ulo sa mga Diyos-Diyosan. Totoo po yan. Kailangan po ninyong magyuko ng ulo kung ayaw ninyong maputol ito. Magyuko po ng ulo at mawala ng ulo. Mahirap po palang mamili. Pero bakit po kailangang mangyari ang alinman sa dalawa? Hindi ko po makita ang dahilan kung bakit kailangang magyuko ako ng ulo, kung makatitindig naman akong taas noo o ipatagpas ko ang aking ulo sa mga kaaway kung matatalo ko naman sila. Tandaan po ninyong ang lupang gusto ninyong pag-aanihan ay pag-aari ng inyong mga kaaway. Malalakas po sila at wala kayong kalaban-laban. Kailangan po munang humalik kayo sa kanilang mga kamay sa pakat. Halikan ang mga kamay nila. Hindi ko po nakakalimutan ang katampalasan ng ginawa nila sa mahal ko sa buhay. Sila ang pumatay sa aking ama. Sila rin ang nagpahukay sa bangkay at nagpatapon. Nakapanginginig po ng laman sa galit pero deboto po akong Kristiyano, kaya humahad lang ang pagiging relihiyoso ko sa paghihiganting pumapasok sa isip ko. Napayuko ang matandang pilosopo. Ginoong Ibarra, hindi po sapat ang salapi at kabutihang loob. Kailangan din po ninyong ang inyong itatayo, kailangang para kayong halamang nakakapit ang mga ugat sa ilalim ng lupa, maunawaan na ang lupang gusto ninyong taniman ay puno po ng mga damo. Kung eskwelahan naniniwalang lalaki usbong at mamumulaklak. Lubos na mapagtiis sa anumang problemang darating. Alam ni Ibarra ang kahalagahan ng payo ni Pilosopong Tasyo. Pero ayaw niyang panghinaan ng loob. Lagi niyang naaalala si Maria Clara at ang pangako niya ritong pagtatayo ng eskwelahan. Hindi po kaya napakasakit na hindi man lang natin na pagsikapang tumayo ay bagsak na tayo, sarkastikong tanong ng binata. Inahlala yan ng matanda si Ibarra papuntang bintana. Bumati sa mukha ng dalawa ang malamig na hangin mula sa hilaga. Bakit di po tayo tumulad sa mga rosa? Pag-ihip ng hangin natatagtag ang halaman. Kung sasagupa po ito at tuwid na tatayo, tiyak na mababali ang mga tangkay, mapipigtal ang mga petalya at hindi na makabubuka ang mga murang buko nito. Ang pagyuko po ay atas ng pangangailangan. Nakikita po ba ninyo ang malaking punong iyon na pinamumulaklakan? Diyan po namumugad ang mailap na agila. Bagong sulpot na halaman po iyan na ipinabunot ko sa gubat at itinanim sa kinatatayuan nito. Kailangan pa pong suportahan ko ng mga patpat ng kawayan ang puno nito upang hindi matumba. Kinailangan ang ilang panahong pagsandal upang matiyak ang paglaki nito. Ganyan-ganyan po ang mangyayari sa inyo na maikukumpara sa isang halamang binunot sa Europa at pamuling itinanim sa mabatong bansa natin. Buo po ang paniniwala kung kailangang magyuko kayo ng ulo, magpakababa tulad ng rosas. Hindi po karuwagan ang yumuko kung may balang dumarating. Hindi rin po dapat sisihin ang isang piloto ng bapor na kumanlong sa unang daungang makita bilang pag-iwas sa isang napakalaking sigwa. Masama pong maituturing kung salubungin natin ang bala at tayo'y matumba upang hindi na bumangon pa. Ang pagpapakababa po kayang ito ay magbunga ng maganda? Maniwala po kaya ang kura sa aking magandang intensyon at makalimutan kaya niya ang mapusok na reaksyon ko sa kanya? Maging bukas po kaya ang pagtulong ng kumbento sa proyekto ko. Hindi kaya isipin ng mga relihiyoso na ang bunga ng edukasyon ay makasasagabal sa layunin ng mga kumbentong makuha ang kayamanan ng bansa. Hindi kaya pailalim itong labahnan ng mga relihiyoso upang maitumba kahit hindi pa naititindig upang mapalitan ng lipunan. Maari pong isa sa mga nakikinikinita kong alternatibo ang piliin ng mga makapangyarihan. Nanatiling tahimik ang matandang pilosopo. Alin man sa mga naiisip ninyo ay pwedeng mangyari. Pero kung mabibigo man ang inyong panukala, nakatitiyak po akong magiging maligaya rin kayo sapagkat kayo mismo ang nagpasimulang humakbang, di kayo po ang unang nagtanim ng mga buto. Kahit na po maraming bagyo ang dumating, may mangilan-ngilan naman po sigurong poon lang mabubuhay, mag-uusbong. Lalaki at magsisilbing pasimula ng isang bagong henerasyong magbibigay ng lakas ng loob sa maraming kababayang natatakot lamang magsimula.
Naniniwala po ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong payo. Susundin ko kayo. Pupuntahan ko ang kura. Sasabihin ko po sa kanya ang aking balak. Babanggitin ko na rin ang kaawa-awang baliw na naghahanap sa kanyang mga anak. Lubos ang pag-asa kong matutupad ang pangarap ko para sa mga kabataan. Nagpaalam siya sa matanda, bumaba sa hagdanan, sumakay sa kabayo at nakangiting lumisan.